Sa panahon ngayon guys, karamihan hirap na sa pagko-commute dahil nga naman sa hirap ng biyahe. Same time, mahuli ka pa sa trabaho mo at saka sa pag-uwi mo. Kaya isang beses, naisip mo, bumili na lang kaya ako ng sasakyan. Total, ganun din naman. Yung ipamamasahe ko, ibabayad ko na lang sa sasakyan. Pero teka, kanino ba ako magpapaturo mag-drive? Naisip mo magpaturo sa mister mo, kaso ayaw kanya turuan, baka lang daw kasi kayo magtalo. Sa tatay mo naman, di na niya kaya magturo. Kaya ito ngayon, nag-decide ka na lang mag-enroll na lang sa driving school. At dito nalaman mo na kailangan na pala ng TDC for Student Permit and PDC for License. At dito din nalaman mo yung mga rules and regulation ng LTO. At the same time, nag-start ka na mag-driving. At sa first hour ng driving mo, masungit agad yung naging instructor mo. Napaisip ka ngayon, paano pa kaya ako matututo nito? Pressure na sa driving, pressure pa sa instructor. Kaya ngayon guys, gumawa ako ng guide para sa'yo. At the same time, pwede mo nang i-practice yung vehicle nyo. What's up guys? This is Diggs and welcome to my YouTube channel. For today's video guys, ituturo ko sa inyo kung paano kami nagtuturo ng first hour lesson dito sa driving school. Step by step kong ituturo sa iyo, kaya tapusin mo ang video na to hanggang dulo. Okay guys, before tayo pumasok sa loob ng sasakyan, itinuturo muna namin yung pag-check sa labas ng sasakyan. Ano-ano nga ba yung mga chine-check sa labas ng sasakyan? Or una na dyan guys, yung ating gulong ng sasakyan. Dito tinuturo namin yung katagalan sa paggamit ng gulong, pag-check sa hangin nito at expiration date ng gulong. Okay, kasama natin dyan yung ating tools na ginagamit natin if ever na tayo ay masiraan or mapalatan tayo ng sasakyan. Sunod namin dyan ay tinuturo guys is yung ating pag-check ng makina o yung tinatawag nating blow bucket. Yung blow buckets may acronym siya na battery, lights, oil, water, brake, air, gas, engine, tools, and self. Ibig sabihin, ito yung mga kailangan natin i-check before tayo mag-drive ng sasakyan. Okay, pagkatapos natin dyan guys, simula na tayo sa loob ng sasakyan. Una dyan ay yung door lock and window lock. For safety natin yan, lalo na kung may kasama tayong mga bata sa loob. Pangalawa natin chine-check dyan is yung ating right sitting position para maging komportable tayo sa pagpe-press ng pedals. Ina-adjust yung right sitting position natin, dapat na-press natin yung clutch pedal. Okay, para sa manual transmission. Okay, kung ito naman ay automatic, kailangan po is komportable natin na pe-press yung ating brake pedal. Pagkatapos mo may adjust yung upuan, yung backrest naman yung kailangan natin i-adjust. Okay? Sa pag-adjust naman ng backrest, kailangan komportable mong nahawakan yung steering wheel ng ating sasakyan or manibela niya. At yung ating headrest naman ay nasa standard position na, no need not for adjustment. Next na tayo guys, yung ating adjustment of mirror. Kailangan nakikita natin yung ating mga kasabayan na sasakyan. Pag tinignan natin yung ating side mirror, kailangan nakikita natin ng 10% sa body, then 90% sa outside. Okay, ang basehan po natin ng 10% sa body ay nakikita natin yung second handle ng ating sasakyan. And yung rear view mirror naman ay 100% kita yung windshield sa likod ng ating sasakyan. Next natin dyan is yung ating starting of engine. Para sa mga manual na sasakyan ngayon, ginagamitan na siya ng tawag natin na clutch starter po siya. Ibig sabihin, kailangan muna natin i-press yung clutch bago natin ito-twist yung susi to start. Okay, para sa mga keyless naman ay kailangan i-press yung brake pedal. Same time, i-open na natin yung ating aircon ng sasakyan. Once na na-start na natin yung makina ng sasakyan. Okay, supposed to be sa pag-start naman ng sasakyan, okay, wag natin sila ita-direct from lock to start. Okay, lagay muna natin sa on, then after natin may lagay sa on, bilang lang tayo ng 5 seconds, dun lang natin siya ito-twist to starting. Next natin dyan ang pagsuot ng seatbelt. Okay, kailangan nakaseat po parehas ng driver and right passenger based on Republic Act 8750. Next natin dyan is proper handling and controlling of the steering wheel. Okay, yung ating manibela is ihahalin tulad natin sa isang orasan. Okay, pag hinawakan daw po natin siya, ay kailangan 10-10 position. Okay, 10 o'clock sa left hand and 10 minutes naman sa right hand. Okay, may mga lever dyan, itatapat lang natin yung ating mga kamay doon. Para mas komportable natin siya nahawakan, dapat daw po naka-thumbs up. Okay, para na totally close or gigil na gigil tayo dun sa manibela, kailangan relax lang. Then pag inikot naman natin to is hand over hand. Dapat nagtutwist yung ating kamay na totally twist naman, ano? Kumbaga once pumunta yung isang kamay mo or bumaba siya dun sa ilalim, supposed to be ililipat muna siya sa ibabaw while turning, continuous turn. Okay, hanggang mag-lock siya dun sa pinaka left or pinaka right. Ayun yung tinatawag na
namin na full turn. Okay, once nasa full turn na siya, para may balik mo siya sa middle, 2 beses mo lang siya ibabalik. Mag-start ka mag-count once na tumapat sa panel board yung malaking space nung steering wheel natin. Okay, yun yung magiging basehan mo doon sa loob kasi since hindi mo nakikita yung gulong nung ating sasakyan. Okay, pero once na moving na yung sasakyan natin, kailangan sa movement ka nagbe-base, hindi sa manibela. Kasi yung manibela, yung guide natin para doon sa direction ng sasakyan kung saan siya pumupunta. Next natin dyan, proper use of signal lights and horn. Sa kaliwa, sa ilalim ng ating manibela ay mayroon tayong makikitang signal light and switch lever. Yan yung ginagamit natin sa pag-inform sa ibang driver na tayo ay lilipat sa kaliwa o kanan. Or kung liliko naman tayo sa mga side road. Sa dulo naman ng ating lever ay twist lang natin siya pa forward para sa ating ilaw. Okay, nandyan yung ating beam light. At the same time, pag na-open natin yung beam light, pwede na natin i-on yung ating fog light. Yung fog light natin is nasa middle siya nung signal light lever. Then pag tinwist pa natin uli yung ating beam light on, okay, yun na yung headlight natin, low beam po yun. Yun yung pinaka low beam natin. May indicator naman tayo sa panel board na makikita natin na naka-on na yung ating headlight. The same time, yung high beam naman is yun yung ipupush natin yung lever pa on. Low beam, ginagamit natin siya supposed to be city driving. Although maliwanag pag sa mga cities. Kaya hindi na natin kailangan yung ating high beam para hindi nakakasilaw sa mga kasalubong natin na sasakyan. At the same time, yung high beam naman is ginagamit natin siya madidilim na lugar. Ibig sabihin, pag umuwi tayo ng probinsya, doon natin siya ginagamit yung high beam. Same time, yun po yung malakas na ilaw. Pag in-off natin siya, ibabalik na natin siya sa dati. Once nilip natin siya papunta sa'yo, magpa-flash po yung ilaw natin. Yan po yung tinatawag nating flashing light. Yan naman po yung secondary ng busina natin or pangalawang pang-inform sa mga tao na para hindi tayo magkaroon ng gumawa ng noise pollution. Pag pinalash po natin ng isang beses, give way tayo to the other vehicle po, no? Pag mas marami naman po, tayo yung magpuproceed. For example, nasa right of way tayo sa isang intersection, pwede natin i-flash ng mas marami yung mga paparating or yung papasok pa lang sa intersection para tayo yung makapag-proceed. At the same time, proceed with caution pa rin tayo pag ganon kasi hindi naman alam lahat ng driver kung saan ginagamit yung ating flashing light, kung ano yung ibig sabihin niya. Next natin, yung wiper lever ng ating sasakyan. Nasa kanan naman ito sa ilalim ating manibela. Okay guys, ito yung ginagamit natin pag umuulan at pag malabo ang ating windshield sa unahan. Okay guys, next natin doon is yung ating hazard light. Ito ay nakadepende sa mga sasakyan kung saan ito nakalagay. Ginagamit ito for parking, maneuvering, backing, waiting, and then for emergency. Ibig sabihin, doon po ginagamit yung hazard. Supposed to be sa karamihan ng driver na nagdadrive sa daan is ginagamit din nila to for zero visibility, which is hindi po siya ginagamit pag zero visibility kasi hindi po malalaman ng mga sasakyan sa likod kung saan tayo pupunta. Ang ginagamit po natin doon pag zero visibility is yung ating headlight. Next natin dyan guys, yung ating horn or yung busina ng sasakyan. Sa gitna ng manibela ito nakalagay. Ito yung ginagamit natin para i-inform yung isang driver o isang pedestrian na paparating tayo na hindi tayo napapansin. Bawal naman itong gamitin sa school, simbahan, ospital, and kung may tumatawid sa pedestrian, bawal po natin silang businahan. Okay, sabi ko nga kanina, meron tayong secondary na pwede nating gamitin bukod dito para hindi tayo mag-cause ng noise pollution. Next natin guys, yung name of pedals and uses. Okay, ito yung pinaka purpose natin dito, no, yung pag-control ng sasakyan kasi ito yung mga kung paano natin sila kinokontrol. No? Una dyan, yung nasa left side is yung clutch. For manual po yung sinasabi ko guys, ano. Then nasa middle yung brake and nasa right yung gas or accelerator nung sasakyan natin. Sa clutch nakapokus lang yung kaliwang paa natin. And yung brake and gas naman, yung right foot naman natin, yun yung pampress natin at the same time yun yung nagsa-sideways doon. Ibig sabihin, yung right foot natin is nakaposisyon lang doon sa brake and gas. Okay guys, next natin dyan is yung mga procedure ng ating clutch, kung saan siya ginagamit at kung paano siya nagpo-proceed. May tatlo tayong uses ng clutch. Pinakauna natin is yung ating starting. Okay, sa starting and pangalawa dyan is yung ating stopping. Stopping and shifting. Okay,
Dito, ginagamit natin yung ating clutch. Starting, stopping, shifting. Okay, sa starting guys, ito yung pag-proceed natin from start to moving. Ibig sabihin, pag tayo ay magpapagalaw ng sasakyan, from stop, mag-move tayo, ito yung kailangan natin gawin. Okay, sa starting, okay, ito yung pinakauna sa lahat. Sa starting, ginagamitan natin siya ng clutch. At the same time, nandun yung gas. Or before natin i-release yung clutch, kailangan may gas muna. Okay, paano ba natin kokontrolin yung ating gas? Okay, supposed to be, kinokontrol natin yung gas based dun sa pag-apply natin or pag-press natin dun sa gas pedal. Okay, may basehan tayo dyan sa panel board or yung tinatawag natin na revolution per minute. Kung gaano karami yung sinusupply natin na gas dun sa engine. Okay, at the same time, sa starting, huwag natin kalimutan na i-press yung ating gas. Okay, una nating ipe-press is yung ating gas. Okay, dito tinuturo namin yung tamang RPM niya na naglalaro lang siya sa 1.5 to 2. Ito yung pag-press natin dun sa gas pedal. Ibig sabihin, yung 1.5 is minimum, then yung 2 is maximum. Kailangan nandyan lang, guys. At the same time, sasabayan natin siya ng release ng clutch. For example, ito yung clutch natin. Naka-down tayo sa floor. Ito yung pinaka-floor natin, Okay, pag i-release natin yung clutch, guys, kailangan dun lang sa working level. Or not totally mabilis din yung pag-release natin. Kailangan dahan-dahan lang. Okay, once na nag-move yung vehicle natin, okay, yun na yung tinatawag naming working level. Ibig sabihin, dito siya nagwo-work sa level na to. Kailangan natin gawin is i-hold yung clutch dito. Ito daw kasi yung friction point niya. Once na nirelease natin yung clutch from floorboard, dito siya nagmo-move. Kaya kailangan lang natin siya i-hold dito. Okay, not all the time naman na kailangan natin i-hold dyan. Kasi once na nag-moving ka na, 3 to 5 meters, ibig sabihin, once na gumalaw na yung sasakyan natin, doon lang natin siya i-release pataas. Okay, kumbaga may momentum na yung moving natin para hindi mamatay yung ating makina. Kasi once na una pa lang, hindi pa gumagalaw yung sasakyan natin, nililis mo siyang tuloy-tuloy at umabot siya dito sa pinakataas, mangyayari dyan is magja-jerk yung ating sasakyan. After nun, pagdating doon sa taas, shutdown na ng engine. Yan. Kaya namamatay yung makina nung sasakyan natin. Kaya pinaka-importante is kailangan na natin ma-hold dito sa working level nung sasakyan para malaman nating working level siya pag naramdaman mong nag-move yung vehicle natin. Okay, ito yung starting procedure natin. Once tayo ay mag-moving. Ito yung starting natin is from stop to moving. Okay, pangalawang uses ng clutch is yung stopping. Okay, sa stopping naman, supposed to be madali lang siya, yung clutch, ginagamit lang natin siya pag tayo ay hihinto. Okay, supposed to be, once na hihinto, intentionally natin huminto, ang gagawin lang natin is clutch plus brake. Ibig sabihin, ito yung procedure naman nung stopping natin. Ibig sabihin, ginagamit natin yung clutch before tayo huminto para hindi mag-shutdown yung engine natin once na or tayo ay magko-completely stop. Okay? Ang pangatlo dyan is yung shifting. Sa shifting naman, ganun din, katulad lang din ng stopping. Kailangan clutch muna bago shifting gear. Yan. Okay. Bali guys, ito sa tatlong ito, dito lang umiikot yung driving for the first day. Ibig sabihin, kailangan natin ito malaman para alam na natin kung paano natin papatakbuhin yung sasakyan. Okay, huwag natin kalimutan yung ating starting once na huminto tayo, Or for example, naka-stop tayo, mag-move tayo, dito natin ipo-focus yung ating footwork, yung ating paa do sa pedals is kailangan muna is gasan. Okay, first gas sa tamang level 1.5 to 2.
Yan po yung ating RPM, revolution per minute po, no? Then kasunod nun, after po natin ma-press yung gas, susunod na natin yung ating clutch. Okay, i-release na natin or sabay natin silang papaganahin. Ibig sabihin, habang nagagas tayo, i-release natin yung clutch. Parang simultaneous, ano? Habang nagagas ka, doon mo i-release yung clutch. Kailangan working sila together. Okay? Once naman tayo ihinto or for example, dumating ka sa traffic light, naka-stop na yung traffic light natin, supposed to be, unahin na natin i-press doon yung clutch. Okay? Then, doon lang tayo mag-a-apply nung brake. Okay? And once naman guys na nasa mag-shift ka ng gear from first to second, supposed to be gagamitan natin siya ng clutch. Ipe-press muna natin yung clutch bago natin i-shift yung ating gear lever. Okay? Ito guys, ito yung pinaka-importante dito. Kailangan natin ito matandaan kasi once na hindi natin ito ma-proceed, lagi tayo mamamatay ng makina. Kaya supposed to be ganito yung nangyayari sa lahat. Kaya kailangan alamin natin kung ano yung procedure niya, no? Kung para sa yung starting, then yung stopping, then shifting. Ibig sabihin, once na nakuha na natin yan, madali na natin mapuproceed or mapapatakbo yung ating sasakyan. Okay guys, next natin dyan yung ating shifting gear. Ito yung ginagamit natin sa pag-shift ng gear. Okay, may nakalagay dyan na diagram from neutral to gear number 5 and reverse. Okay, supposed to be ginagamit natin yan sa speed nung sasakyan natin. Okay, dyan naka-indicate or dyan tayo nagbe-base para pabilisin yung ating sasakyan. From the engine, dito tinatransfer nung clutch yung ating bilis. Makikita natin dyan yung number niya, 1, 2, 3, 4, 5, then reverse. Ibig sabihin, yung 1 yung kanyang starting and then yung neutral is yun yung nasa middle. Okay, supposed to be reverse niya is yun nandun sa pinaka-right. Okay guys, dito ko natatapusin tong video na to. Sana nag-enjoy ka and may natutunan ka. Hopefully, madarive mo na yung sasakyan na itadrive mo. Kung di ka pa nakasubscribe, please subscribe, hit the notification bell for more update and see you to my next vlog.